lahat. So, alam ko na busog po kayo kaya medyo nakakaantok na. Pasimulan po natin yung EPRS. So, unang tanong ko po, lahat po ba nag-EPRS na? Lahat po. Yung iba po ba dito may matagal na nag-EPRS? May taon na? Meron po? Dito po sa site? Meron po. Okay. Then the rest po bago pa lang. Okay. So, paano ba gamitin yung EPRS natin? Okay? So, una, kailangan natin mag-register. So, lahat naman tayo nakapag-register na, tama? Okay. Paano po sila nag-register? Walk-in po ba? Walk-in. Pero meron din tayong online. Okay? So, usually kasi ang ginagawa, pagka na-register sa baba, pinapakita kagad dito sa 9th floor para i-register sila. Okay? Kaya nagkakaroon na tayo ng account. So, yun yung mga walk-in client natin. Pero meron din tayong tinatawag na online registration, which is yung IPO app natin. So, paano ba mag-register? Kung halimbawa, magagamit nyo siya kapag meron tayong bagong company na hahawakan. Okay, pwede nyo itong gawin kahit hindi kayo magpunta dito. So, ang gagawin lang natin is online services. Then, after ng online services, under contribution, pakiclick nyo po yung IPO app. Yan. Then, next. Under IPO app, maghahanap siya ng PEN or Fill Out Employer Number. Hindi mo magagawa to kapag wala ka pang PEN. Okay, so dapat registered na muna si employer. Then maghahanap din siya ng PIN of peer. Yung PIN of peer, ito yung gumagawa doon sa, yun yung gumagawa natin ng fill out natin. So siya yung nagre-remit. Pero dapat naka-under to sa master list nyo. So, hindi siya gagana kung halimbawa ikaw yung accountant. Marami kang hawak na client. So hindi ka pwedeng ikaw yung mag-declare dito ng PIN mo or ikaw yung maglalagay, yung fill-out number mo. So dapat ang gagawin mo, kukuha ka ng fill-out number under doon sa company na yun. Okay? Pwede ka, halimbawa, yung pinaka-owner. Pwede yun yung gamitin mo na fill-out number para mag-proceed ka. Then CAPTCHA. Under doon, magkakaroon ka ng employer registration. So, indicate mo lang lahat ng naka-asterisk dyan, yun lang yung fill-upan nyo. Then the rest, optional naman kung gusto nyo fill-upan. Then meron din siyang para sa peer. Yung peer, ito yung authorized representative natin na nakikipag-coordinate sa PhilHealth. So, hihingi din siya ng information. So, katulad nga nung sa employer, yung mga may asterisk lang, yung mandatory na kailangan fill-upan. Then once na masubmit mo siya, magkakaroon siya ng confirmation. Yung confirmation, i-email to dun sa email address na ginamit niyo. So kailangan maklik niyo yung confirmation natin. Kailangan maklik niyo siya para masabi ng system na hindi AI yung gumagawa o hindi computer yung gumagawa, mismong tao. So once na ma-confirm mo siya, magkakaroon ka ulit ng confirmation na mara-register siya within 5 working days. Okay? So, doon ka niya masisenda ng username and password. Okay? So, once magkaroon ka na ng password, yun yung time na pwede kang mag-online na. Okay? Or mag-login. So, basically, dapat meron kayong internet at meron din kayong mga browser like Google Chrome, Mozilla Firefox, or Safari. So dati kasi, pwede mo lang siyang gamitin sa computer lang. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa cellphone, sa tablet. Kasi dati meron pa kaming ini-install doon sa computer bago mo magamit si EPRS. So dati may nagdadala ng desktop, laptop, pupunta pa sa amin para magpa-install. So inalis natin yun kasi kawawa naman yung employer. Burden sa kanila, nadadalhin pa dito yung mga computer nila o yung desktop nila para lang ma-installan. So ngayon, ang ginawa natin, kahit cellphone natin, tablet, pwede na siyang ma-access. Kasi through website naman siya. Okay? So una natin gagawin is maglalagin na tayo. So online services ulit, then under contribution, makikita nyo doon si login. Once na mag-login kayo, ito yung unang-unang makikita natin. Yung iba, hinahanap kagad yung username and password. So nabanggit kanina ni Sir Carlo, meron tayong tinatawag na
MMG Advisory, or yan, nandyan yung mga PhilHealth circular natin. Okay, so nandyan yung mga updates natin. Kasi minsan, sasabihin sa amin ng employer, nag-increase kayo, hindi man lang kayo nagpasabi. Pero pag tinanong mo, nag-EPRS po ba kayo? Ano po ba una yung ginagawa? Ina-okay nyo lang po ba? Ina-okay daw nila. Ito yon. Tapos naglalagi na kaagad. Hindi nila nababasa yung updates. So, bigyan ko kayo ng sample ng archive natin. So, pwede nyo i-click yung nasa upper right side, and then ito yung lalabas. Yan, nandyan siya, from 2017 to 2024. So, mag-review nyo dyan lahat ng circular natin, or advisories. Kung sakaling wala dyan, yung advisory or circular na hinahanap nyo, nasa website yon. Mas kompleto doon. Okay? Search nyo lang, usually isa-search nyo lang yung ano doon eh, yung pinaka-term niya, then automatic lalabas na yun. So once na ma-okay nyo siya, magkakaroon na siya ng PhilHealth employer number, which is yung PEN natin, yun yung magiging username nyo, then yung password. Yung password, ito yung in-email namin sa inyo. Then login. So ano ba yung nasa loob ng EPRS natin? So makikita natin dyan, iisa-isahin natin yan. Employer information, employees management, remittance management, payment management, transaction monitoring. Skip na tayo dun sa system settings, then tools. So ang unang-una kong pinapagawa dyan kapag bago yung company is yung tools. Sa tools kasi, dyan ka magpapalit ng password. Kasi minsan nakakalimutan. Palitan. Eh yung password natin, may expiration po kasi yun. So ang nangyari, pag nag-expire, mag-i-email sa amin, pupunta sa amin, magpapareset. So nadadoble po yung trabaho nyo. So yung una nyo pong gawin, palitan ka agad yung password. So meron naman po tayong password requirements kung sakaling magpapalit tayo ng password na nag-change tayo. Okay? So yan po yung unang module natin. Pangalawa, employer profile. So makikita lang dito, information lang, employer. So paano sir kung halimbawa, ang nakalagay po dito, ang address niya, Baguio. Pero ang address niya na po ngayon is Quezon City. Paano po mapapalitan dyan sa EPRS natin? So una nyo pong gagawin, syempre, magpa-amend po muna tayo sa membership. So kailangan natin ER3. Okay, isasabit nyo po yun para ma-amend po yung address po ninyo. Then bibigyan po kayo ng EDR. So katunayan po na napalitan yung password natin. And then ang susunod nyo pong gagawin, once na napalitan na siya, click nyo po yung sync. Then kung ano po yung nasa database natin, yun po yung ika-capture niya sa employer profile niyo. Or kung sakali po, nagpalit po kayo ng name of head of agency, mapapalitan din po yan. Or any details po na nakalagay po dyan, ma-amend po yun. As long as mapa-update nyo po sa membership natin through ERT. Okay po. Employees management. So, ang una natin makikita dyan, list of employees. So, list lang po ng mga empleyado natin. Pero napansin nyo po ba yung nandun sa right side, yung mga icon na yun? Na-try nyo po bang gamitin yun? Yung mga nasa gilid na icon. May nakatry na po ba? Wala pa. Online. Tinignan lang. Okay po. So, ang itsura po niya, ganito po ha, isa-isahin po natin. Yung una, viewing lang po yan. So, makikita nyo po yung details or information ni member. Okay? Pangalawa, meron po tayong tinatawag na edit. Pero yung edit po natin is hindi natin ma-edit yung pangalan dyan. Makakapag-add lang tayo ng information. For example, mobile number, email address, company ID, SSS or GSIS number, PIN, pag-ibig number. So, importante din po yan na ma-declare nyo dyan para kung sakaling ma-separate po yung member, may details pa rin po kayo sa kanya kung sakaling meron po kayo mga backlog records. So, may magagamit po kayo. Lalo po yung yung email address. Pangatlo, sync. So, paano po nag-take effect yung sync? So, for example po, meron po tayong member na from single to married. Nagpalit na po siya natin dito, nagpa-update na po siya sa atin. Sa MDR niya, married na po siya. Pero sa EPRS, single pa rin. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung sync.
then automatic ma-update din yung pangalan niya. Okay? Kasi yung iba, nagtataka, sa master list niya, merit na, pero sa EPRS, single pa rin yung binabayaran. Okay? So dapat yun, ma-sync nyo din para kung ano yung nasa system or nasa MDR niya, yun din yung lumabas sa EPRS natin. Okay? Malinaw po ha. Add new employee. Okay? Ito yung po yung kanina. So, sa add new employee, ang kailangan natin is fill-out number and birthday. Okay. Paano po kung may bago po akong member? For example po, hindi ko pa po na-file yung ER2. Pero di ba nabanggit kanina, within 30 days, kailangan daw ma-file yung ER2. Okay? Pwede mo na siyang i-add dito kung magbabayad ka na. Kahit ano yung category niya. Sponsor, IPM, or individually paying member, tapos senior, basta as long as may fill-out number, pwede mo siyang mai-add dyan. At tama yung birthday. Nag-error yan kapag mali yung na-indicate natin. Kasi nauso po kasi yung mga fake IDs, fake NDR, basta magkaroon lang ng word, papasok doon, at yun yung isasubmit kay employer. Pero pag in-add yan ng employer, hindi yan pa isasubmit, mag-error yan. So ang una na, pwede natin gawin dyan, mag-request ng master list sa amin or mangingi ka ng MDR kay member na galing talaga mismo sa amin. Okay? Or pwede nyo po yan email sa amin or itawag. Diretso po sa membership natin. MDR na lang doon sa aplikante ninyo. Pa-generate nyo sa kanya through member portal. Ayun po. Sa member portal, pwede na nyo i-generate yung MDR, ayun ang hingiin ninyo. Para tama yung makukuha ninyo na PhilHealth number ng aplikante ninyo. Madalas po kasi yun yung query sa amin eh. Hindi niya na-add. Nag-error daw. Yung pala, pag check mo sa system, iba yung birth date. Tapos yung PhilHealth number na ginamit na nandun sa ID, di ba may pangalan niya. Pag check namin yan, iba yung may-ari. So fake po talaga siya. So ngayon, pag na-submit nyo po yan, lalabas po dito yung member verification. Nakalagay po dyan yung pangalan. Huwag po tayong submit ng submit kasi pwede po mangyari yung sinabi ko po kanina. Na nagbigay po siya ng PhilHealth number, tama, nagbigay ng birth date, pero pag chinek nyo, iba pala yung pangalan. Kasi nga peke yung ID na ginawa. Tapos existing pa pala yung number na yun, pero iba ang may-ari. So i-check nyo po yun. Pangalawang i-check nyo yung date of employment. Kasi pag nag-a-add po tayo, kung ano po yung default na ginagawa natin ng araw na yun, yung po yung nakadeclare po dyan. So dapat po, may ilagay po natin kung kailan po talaga nag-start si member. Okay, sa date of employment. So, for example po, nai-add na po natin yung lahat ng empleyado natin na bago. So, gagawin na po natin is yung gagawa na po tayo ng report. So, sa under po siya ng remittance management. Sa remittance management, ang unang-una pong ginagawa dyan, ito po yung, yung first step para makagawa po ng payment ha. Ang unang-unang gagawin dyan, palitan yung applicable period. Number 1 po yan. Kasi yung iba po hindi po napapalitan. Tapos nakaka-generate po siya ng SPA at nababayaran pa po niya. So nangyayari, nagkakaroon po ng error. Tapos nagkakaroon po ng interest. Okay? Sample po. Si company matagal na pala siyang existing. Okay? Nag-register na rin po siya sa EPRS. Sabihin na natin 2020 halimbawa. Tapos ngayon lang niya gagamitin yung EPRS niya. Eh di ba sabi ko nga, may naka-default na applicable period dyan. Kung kailan ka nag-register, yun din yung nakalagay na default dyan. Applicable period. Eh hindi niya pinalitan. Tapos nag-generate siya ng statement. So, tapos nabayaran pa niya, magkaka-interest yun. So palitan niyo yung applicable period, madali lang naman, pencil icon. Piliin niyo lang kung anong month and kung anong year. Ganun lang naman siya. Then palitan din yung salary ng member. So ilalagay natin dito na basic salary yung MBS. Hindi pwede yung actual na pinasok niya. Kung katulad kanina sinabi ni Sir Carlo, kung 6 days yan, huwag mo ilagay yung 6 days na sinahod niya. Ang usapan is yung fixed rate na MBS niya. Yun yung i-declare niyo dyan. Okay? Then the earnings, itong earnings, kasi kanina may nagtanong, parang pag nagpiprint daw siya, tama ba? Maraming piniprint? Okay. Explain ko man bakit gano'n. Ang earnings, ginagamit lang to kapag naka-leave yung empleyado natin. Or naka-sick leave,
vacation leave, NE ang gagamitin natin. Pero kung ang empleyado natin ay separated na, SP ang ilalagay natin. Yung iba kasi ang ginagawa, separated na yung member. Pero ang nilalagay niya na status or employment status ng empleyado na yun, NE. Ang NE kasi, ibig sabihin yan, ano pa rin yan? Leave, but still employed. Ganun kasi ang NE. So kapag nag-print ka ng ano mo, ng PEPRL mo or ERF1 mo, kasama pa rin sila. Kasi naka-NE yun. Pero kung SP yan, sa first month, mag-a-appear yung member. Pero the next month, wala na siya. Hindi na mag-a-appear dun sa PEPRL natin or sa list natin. So once makagawa na tayo ng report, next step natin is yung paggawa ng SPA. So for example, nakagawa ka na ng month for February. So ang gagawin mo lang, payment posting, then upper right side may makikita kayo ng printer icon. May nakalagay dyan, print PERL, optional. Pero ang gagawin natin, mandatory. Kailangan nyo mag-print ng PEPRL. Bakit? Kasi dyan po tayo nagdo-double check kung tama ba or kung sino-sino yung mga babayaran natin. Kasi may instances po kasi, hindi na pala employed, pero nabayaran pa. Tapos may mga bago na hindi na isama. So anong nangyari? Magpapa-additional payment kayo sa amin para dun sa empleyado na yun, tapos magugulat kayo, ang dami palang requirements. So dapat i-print nyo to para at least ma-verify nyo kung tama ba, kung sino-sino yung mga babayaran natin. Yan po, ganyan po ka-importante yung PEPRL. So once na makapag-print tayo at tama naman po yung babayaran natin, doon po yung time na mag-print na tayo ng SPA. Okay, yung statement natin. So, makikita nyo naman dyan kung tama, bago nyo po isubmit yan, makikita nyo po kung tama ba yung babayaran nyo. February 2024 pa talaga. So, huwag nyo isubmit kung may mali dun sa details. Kasi baka mamaya ang bayaran, lalo nag-online na tayo. Once na masubmit mo siya, magkakaroon siya ng SPA for payment and posting. Ito yung time na kailangan na natin siyang bayaran. So dati, kung mapapansin nyo, dun po sa left side, medyo blurred po dito sa ano natin, sa screen natin, yung blue icon po na nasa left side, yan po yung piniprint. Dati. Tapos babayaran nyo po siya sa, dati nga sa bangko, pwede magbayad, or sa PhilHealth, pwede magbayad. Pero ngayon po kasi online na. Pwede nyo naman po itong i-print as file copy. Pwede rin naman hindi kasi printable naman siya. Okay? So kung magpe-payment tayo, so number 3 na tayo, payment for posting after ng SPA ha. Nakakasunod po ba? Number 3, then ang i-click po natin dito ay yung nasa right side arrow down key. Pero ang payment natin ngayon is online na. So ang ituturo ko sa inyo is si MYEG. Hindi si EGOV. Si EGOV kasi, usually ang magtuturo nun, si Bangko mismo. Kung kay Metrobank ka, under EGOV, si Metrobank yung magtuturo sa inyo. So ito kasi si MYEG, backup natin to. Dapat makapag-apply pa rin tayo dun sa mga bangko. Kasi yung bangko na yun, magagamit natin siya, hindi lang ka PhilHealth. Kay SSS, BIR, Pag-ibig, mag-online na rin kasi tayo lahat. So yun yung magiging payment natin. Ito backup lang natin in case na mag-down yung system nyo. For example, down si Ego, paano ka magbabayad kung deadline? Eh hindi ka natatanggapin sa baba. Sa cashier natin. So ito yung pwede mong maging another option pag magbabayad ka. So ituturo ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So ang gagawin nyo lang, kanina di ba pinindot natin yung arrow down key, yun nandito. Ito ang lalabas. Mamimili ka dyan. Fill over the counter, collecting agent bank, or online payment. So i-click natin, online payment. Then, meron kang option dyan na pwede mong pagpilian, Security Bank, Union Bank, BPI, Land Bank, BankNet, or MYEG. Ang i-click natin, MYEG. So, pagka click mo sa MYEG, mag-a-appear kung ano yung SPA na babayaran mo. Next mo lang siya. Then, mamimili ka under e-wallet. May kita mo doon si GCash or si PayMaya.
Then meron din tayong credit debit card. Yun yung pwede mong option ha. GCash, Paymaya, credit or debit card. Yung tatlo na yun. So focus tayo una kay GCash. So click mo lang si GCash, then magkakaroon siya na, once na maklik mo si GCash, magkakaroon siya na login to pay with GCash. So ibig sabihin yung account number mo or kung anong GCash number yung gagamitin mo. Okay? So kahit kaninong account pwede mong gamitin. Basta may, syempre dapat, kailangan yung GCash mo. Hindi pwedeng zero yun, hindi tayo makakapag-proceed. Then, once na malagay mo yung number, magkakaroon siya ng OTP or one-time PIN. Masisend siya doon sa GCash number na ginamit mo. Then once na i-next mo siya, magkakaroon siya ng password. So yun yung password doon sa account natin. Okay? So once na ma-next mo siya, yan, magkakaroon siya ng payment successful. Then, i-email yung mismong resibo doon sa email address na nakaregister po sa amin. Pero kung wala po kayong na-receive, okay lang din naman kasi nandun din siya sa transaction history. I-click lang mismo yung OR number. So, printable din po yun. Ganun lang kasimple yung GCash. Dito ko po ha, lagay lang natin yung number, GCash number. Pag nilagay nyo po, once na next nyo, magkakaroon po siya ng OTP. Lagay nyo lang yung OTP next nyo, maghahanap po siya ng account or login account. So yun po yung password ng APR, ay ng GCash na. So sa GCash, meron din po silang limit. Ito po kasi, depende po ito sa G-score ng GCash nyo. So paano ba nagkakaroon ng G-score? Paano ba tumataas yung maintaining balance? Paano magkaroon ng 500,000 ng maintaining balance, 1 million? Depende po sa GCash score nyo. Nagkakaroon ng G-score kapag lagi natin ginagamit. Pambayad ng bills, magsasend tayo ng pera sa kaibigan natin or sa kamag-anak. So nagdadagdag po yun ng score ninyo. Paano naman po kung Paymaya? Simple lang po yung Paymaya. Click nyo lang po yung Paymaya. Then meron pong QR code na lalabas. Scan nyo lang po. Then okay na po. Bayad na po kayo. Ganun po siya kasimple. Pag Paymaya. Unlike po sa GCash, yun nga lang, mas secure siya. So meron din siyang limit. So same as GCash din, meron din po, may score din si Paymaya. Kung debit credit card naman, ilagay lang natin kita po ba? Malabo. So, explain ko na lang po Sa credit debit card, maghahanap lang naman siya ng kung kanino pong card, pangalan po, ng card natin. Then, lagay nyo lang po yung card number, then yung CVV niya. Lagay nyo lang. Then, automatic po yan, magpo-proceed po yan. Once na mailagay nyo po yung details na yun. Okay po. Magkakaroon din po siya ng OTP, isa-send din po yun sa registered number nyo, then automatic po, mapopost yun once na masubmit nyo po or mag-proceed nyo. Ganun po siya. Once na mabayaran nyo po, magkakaroon po siya ng, papasok po siya sa